Anim kaming magkakapatid, lahat kami ay babae at ako ang panganay. Isang construction worker si ama at simula lang ako'y isilang at magkaisip ay never kaming nagkaroon ng sariling bahay. Palipat-lipat kami ng bahay na inuupahan at ang isa sa dahilan kung bakit madalas hindi kami umabot ng taon sa isang bahay na aming inuupahan ay dahil madalas kaming madelay ng bayad. Nasaksihan ko kung paano dumami at nagsilakihan ang aking mga kapatid na para bang ang magparami ang siyang naging pampalipas oras ng aking ama't ina. Bukod sa sigarilyo na bisyo ni ama ay nasa kanya rin ang alak na madalas pagmula ng away ng aking mga magulang dahil sa pag-uwi ni ama ng lasing. Isa ang alak kung bakit nasira ang aking kinabukasan dahil kapag nag-aaway si ama't ina ay ako ang pinagbabalingan ni ama. Hanggang sa mapansin ni ama na ako'y hinog at pwede nang pitasin na humantong sa paulit-ulit at naging pagkawasak. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Linda, 25 years old, may 3 anak at katulad lamang din ng ibang babae. Hindi kasal sa isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Armana. Simula nung ako'y isilang at magkaisip sa poder ng aking mga magulang, ay hindi ako nakaranas ng aluan ng buhay. Bukod sa palipat-lipat kami ng bahay dahil wala kaming sarili at isa kami sa mag-anak na nangungupahan para merong matuluyan. Ang isa sa pinaka natatandaan ko na pangit naming bahay ay noong nagtayo si ama ng sariling bahay sa isang bakanting lupa na hindi namin pagmamay-ari. Isang construction worker si ama na itago na lang natin sa pangalang Dante. At ang bahay na sinasabi kong naitayo niya ay noong dadalawa pa lamang kami noong kapatid ko na parang bahay ng manok at hindi bahay ng tao. Paano ba naman? Bukod sa luma at pinagtagpi-tagping yero ang bubong ng bahay ay puro butas iyon at para kaming may magkakahiwalay na chandelier kapag umuulan dahil sa mga lata na panahod sa tulo. Bukod sa bubong ng bahay na hindi maaasahan sa buhos ng ulan, ay pinagsamang plywood, yero at sako ang pinakadingding ng aming bahay. Na pagbukas mo ng pintuan, lahat kita mo na. Doon din sa bahay na iyon ay nalaman ko kung ano ang dahilan at kung paano nadaragdagan ng mga kapatid ko. At magigising na lang ako des oras ng gabi dahil sa ingay na parang naglalandi ang pusa. Na para bang wala lang sa kanila kung ang lahat ay maging hayag sa akin. Hindi mo nga kita pero rinig naman. Kung hindi ako nagkakamali ay 10 years old ako noong merong magmalasakit sa akin para papasukin ng paaralan. At lahat ng aking gamit sa school sila ang sumagot. Hindi rin naman ako nagtagal dahil ako ang pinakamatanda sa aming klase pero ako ang pinakamahina. Natuto naman akong sumulat at bumasa na siyang aking pinagtiyagaan para lang masabi na meron akong natutunan. Ang hirap din kasing mag-aral dahil ako ang madalas ay tagapagbantay sa aking kapatid. Kami yung mag-anak na basta mairaos ang maghapon sapat na. Kumain ng 2 beses sa maghapon ay swerte na. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, parang baliwala lamang iyon sa aking ama't ina. Maliban sa construction worker na hanap buhay ni ama na hindi naman laging may trabaho, napakarami niyang bisyo. Nariyan ang sigarilyo, alak at maging sugal, hindi rin niya pinalampas. Buti sana kung si ama lang, kaso pareho sila ni ina. Lalo na noong nauso ang tongit at bingo, na pag umuwing walang makain sa bahay, ay talagang bingo pa sa sermon. At alam nyo ba, kung ano ang naisip kong paraan para magkaroon ng sariling pera? Magbenta ng isda.
yung nakaplato na mayroong paikot na pagkakaayos. Ginagawa ko iyon tuwing umaga at ginagawa ko iyon nang walang pakialam sa sarili. Yung tipong madalas walang hilamos at kung minsan nasasabi pa ng bibilin ko na yan at nang makauwi ka na. Ayan o, may panis na laway ka pa. 12 years old pa lamang ako ay nagsilabasa na ang patunay na ako ay isang babae. At medyo may kalakihan iyon dahil sa aking height na hindi naman gaalong kapututan, 5'1". Na lalo pang pinabansot tingnan dahil sa aking pagiging chubby. Pero yung bagong henerasyon ng mga sexy. Dahil hulmado ang aking pangangatawan na tila letter S pag mula sa kaliwa mo titingnan. Ang sumunod na racket na aking pinasok ay ang pagbebenta ng kalakala. Mas mahirap kumpara sa pagbebenta ng isda dahil talagang mabibilad ka sa araw at mapapagod ka ng kalalakada. Pero kumpara sa kita sa pagbebenta ng isda ay mas may pera sa basura. Tatakas akong dala ang sako at babalik ako ng hapon pag hindi ulam ay bigas na ang aking bitbit kaya walang maireklamo ang aking magulang. 14 years old ako kung hindi ako nagkakamali noong magkaroon ako ng boyfriend na tulad ko ay isa ring palaboy at pamamasura din ang source of income. Itago mo na lang sa pangalang Nilo at noong maging kami ay 16 years old raw siya. Mas lumayo ang aking nararating kasama si Nilo at marami ang nag-iisip na live-in kami kapag hindi kami kilala. At gamit ang sako na siyang aming lagayan ng basura para aming gawing pera, ay ang siyang naging sapin sa isang tagong lugar kung saan ko na isurrender sa unang pagkakataon ng aking bataan. Totoo na talagang hindi ganon kasimple ang magtiwala. Pero kay Nilo ko kasi naramdaman ang tunay na pagmamahala na anong panahon na iyon ay walang ibang lahat sa akin kundi si Nilo. At noong makita ni Ama na mayroon akong kasamang lalaki habang namamasura ay pinagbawalan niya akong umalis ng bahay. Dahil niya ay kalandian lamang ang aking inaatupag at ginagawang dahilan lamang ang pamamasura para makipagkulas-tuyan. Pero huli na siya para sa bagay na iyon. Dahil simula ng aking ipagkatiwala kay Nilo ang aking parking lot, tuwing lalabas kami para mamasura ay lagi rin siyang nakaparking. Naging mainitin ang ulo ni Ama na para bang isang boyfriend na nagsiselos. Naging madalas din ang pag-uwi ni Ama ng lasing at naging madalas din ang pag-aaway nila ni Ina. At ako ang siyang pinagbabalingan ni Ama tuwing aalis ng bahay si Ina at ang masama, kahit 10 oras ng gabi, naalis ng bahay si Ina. Noong mapalis kami sa lupa na hindi namin pagmamayari, inakala kong sa paglipat namin ng bahay ay magbabago rin ang takbo ng aming pamumuhay. Pero hindi. Dahil sa bawat lipat namin ng bahay, ay mas nagiging lubos ang pagkawasak ng aming pamilya. Dumating kasi sa puntong napagbubuhatan na ni Ama ng kamay si Ina kapag sila ay nag-aaway. At ako naman ay kung makailang ulit na ring halos gawa ni Ama ng masama dahil sa kalasingan. Noong una ay ikinatakot ko ang bagay na iyon hanggang sa aking kinasanayan na lamang dahil hindi naman nangyayari at tila nasanay na lamang ako't ano't anuman dahil sa aking kasanayan sa labas ng bahay ay kayang-kaya ko siyang takbuhan at iniisip ko na lang ay ang aking mga nakababatang kapatid na tulad ko ay babae rin. Isa pa, hindi na rin naman ako pure, kaya ang nasa isip ko wala nang mawawala sa akin. Aaminin ko na sa ginawang pag-iwan sa akin ni Nilo ay para bang nawalan na rin ako ng gana sa buhay. Dahil sa pangyayaring iyon sa aming buhay, masakit dahil sa kabila ng aking pagbibigay alala sa aking mga kapatid, dahil na rin siguro sa hindi kinayang sistema ng aming pamumuhay, ang sumunod sa akin, maagang nabuntis at sumama sa lalaki na nakilala na lamang namin noong malaan na buntis ang sumunod sa akin. Dumating sa puntong napagod ako at mas piniling dumiskarte ng sarili.
At dahil hindi naman ako nakapagtapos ng high school o ni kahit elementary, ay ang pagiging tendera ang siyang madalas ay aking trabaho. Noong makasyempo ako ng trabaho, kasambahay at stay-in, doon nagsimula ang naging pagdalang ng uwi ko sa bahay namin. Sa pagdaan ng taon, bagamat hindi na nasundan ang aking mga kapatid dahil naghiwalay na ang aking mga magulang, si ina ay may bagong kinakasama at si ama naman ay buhay binata. At ang aking mga kapatid naman ay tulad ko rin na meron ng mga asawa at anak. Sa nangyaring iyon sa aking pamilya at sa aking naging unang pag-ibig, ay inisip kong huwag na lamang mag-asawa. At ang pumasok sa aking kokote, mag-ipon at magpapayaman ako. Pero ang lahat ng aking mga naging plano ay nanatiling plano dahil nag-iba ang ihip ng hangin ng aking makilala si Arman na isang tricycle driver. Kasambay ako noong aking siyang makilala at madalas masakyan kapag ako'y napunta ng palengke. Naging magkakilala kami, naging magkaibigan, at noong magtapat siya sa akin ng pag-ibig, ay napag-alaman kong ganoon din ang aking nararamdaman para sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon ay aking ibinukas ang pintuan ng kalangitan para sa isang lalaki na tingin ko ay deserve niya. Hindi naman ako napahiya dahil bago ko pa man isuko sa ikalawang pagkakataon ng bataan ay nakilala ko na ang mga magulang ni Arman na ngayon ay siyang lolo at lola ng aming mga anak. Hindi kami kasal pero may sarili kaming bahay. At hindi tulad ng bahay kung paano ako natutong dumiskarte sa buhay. Malayo na, pero alam kong sa edad kong 25 years old ay hindi ko pa rin masasabi kung ano ang aming magiging kinabukasan.